Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter, host, promoter ng Human Rights Promotions. Ang human rights promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng CHR probe in disappearances abducting probe in disappearances, abductions, and surface them all. So, latest ayon sa investigasyon ng Commission ng Human Rights, CHR, ay dalawang aktivista ang dinukot sa Albay sa magkaibang araw. Partikular itong si James Yasmines, 63 years old, ay dinukot noong Agosto 13 ng mga armadong grupo di umano at sa pilitang isinakay sa white van. At si Felix Salavera ay dinukot noong August 20, 2024 at sabi lang nila isinakay sa silver van naman. So itong dalawang ito ay pawang mga aktivista, medyo may edad na rin, pareha sila, na dinukot sa magkaibang araw sa pares na sa Albay sila dinukot itong mga aktivistang ito na iniimbestigahan sa ngayon ng Komisyon ng Human Rights, na panawagan din ng karapatang organisasyon na mag-probe tungkol dito sa mga disappearances, particular itong latest na to. So ang naturang pagdukot ay pawang paglabag sa karapatang pantao, syempre, at batas, at dapat ay ipatupad na mahigpit itong Republic Act 10953 o Anti-Forced Involuntary Disappearances Act. So yun, ang may batas tayo para dyan na ito ay dapat ay ipatupad ng lubos ng ating pamahalaan, yung Anti-Involuntary Disappearances Act. Either yung perpetrators ay state forces or not, or in the government or not in the government. So dapat ito ay patupad ng gusto para maiwasan yung ganyan na mayroong dinudukot ng mga mula sa aktivista o sino mang personalidad o sino mang tao, pangkaraniwan o mayroong katatayuan sa buhay, ano man ang kanyang sektor na kinapopanooban. So ayon sa CHR, ang kinauukulan ay i-address ang mga nangyayaring ito na nakakabahala ang mga nawawalang mga aktivista, o particular itong inimbestigan na lang ito. So nananawagan ng CHR sa otoridad mula pulisya sa paghahanap ng mga nawawalang ito o dinukot na ito. So yung ating CHR ay nanawagan ng pag-aksyon ng ating PNP o respective government offices and state forces na mag-investigate and to seek, hanapin itong mga nawawalang mga aktivistang ito, either doon sa hanay nila or doon sa sino man na po pwedeng dumukot dito sa mga tao. So isurface ang lahat ng nawawalang aktivista ay sa CHR. So maliban sa kanila ay ang karapatan ay yung karapatang organisasyon ay nanawagan din ng pag-surface sa lahat ng aktivista mula dito sa iniimbestiga ng CHR na ito, at dito sa latest din na inabduct din sa Cagayan naman, balik sa San Pablo Isabela. So sina Andy Magno at Vladimir Maro noong September 11 na pawang mga peasant activist and activist for migrant workers, itong mga dinukot ding activism ito latest doon naman sa Cagayan Valley. So itong dalawa na balita at ito ay iniimbestigahan ng CHR. Meron pang silang iimbestigahan latest din doon sa at hindi lang sila lahat, at kaya nga yung CHR nananawagan na paglitaw yung lahat ng mga aktivista na sa ngayon ay accounted na nawawala o missing. Either sila ay incarcerated na hindi pa nilalabas, or
kung ano man ang pagkaka-status nila, parang nadulungan sila, o sana hindi sila ay mga buhay pa at hindi sila na EJK o signal brains. So kaya yan yung isa sa mga nakakabahala doon sa mga nawawala na yan, lalong-lalo na yung matagal na hindi inilitaw ng ating ng mga dumukot. So ngayon ay yan yung nais ng ating gobyerno, panawagan ng CHR at ng karapatang organisasyon na yung ating state force, yung ating PNP kumilos, umaksyon para hanapin itong mga biktima, either ito ay nasa hanay ng government or not, ay kanilang hanapin itong mga nawawalang ito. Siguro yung ayas pwede rin kumilos dyan, kanilang tingnan, lalo na kung ang pinag-iinalaan dito ay mga state forces or nasa PNP. So yung mga maka-imbestiga at para sa internal service ay gawin nila para kung mahanap nila kung maaari sa amin nila yung gumawa nito. So ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pananaw. Sa isyong ito ng probe ng CHR sa mga dinukot na aktivista ay panawagan ng karapatan na organisasyon na pag-surface din at paghahanap para naman sa iba pang aktivista. Na latest din na dinukot ay nakikiisa tayo at suporta sa pagpapaaksyon ng ating pamahalaan mula PNP at respective government agency and offices to search and rescue those abducted and directed those accused state forces to surface them. So yun, tayo ay nakikiisa sa panawagan ng CHR at ng karapatan na organisasyon na umaksyon yung ating PNP o yung sino mang respective offices na o government forces mula sa anin ng PNP, may NBI, maybe kahit sundalo na kanilang umaksyon sila para mahanap itong mga biktima na ito at ito ay mailitaw at sila ay hindi ito na makabahala doon sa ating lipunan mula dito sa mga aktivista at mga pamilya nito na dito sa mga nawawalan ito. Yan. At ang pamahalaan ay siyang pangunahin na pinag-iinalaan dito sa mga pag-abduct na ito. Yan, mula doon sa dalawang aktivista sa Cagayan, pamahalaan ng kanilang pangunahin na pinag-iinalaan. Yan, maging doon din sa dalawa na yon. At yung iba pang mga nawawala mga aktivista, usually ang pinag-iinalaan ng pamahalaan ay mga state force. Pinag-iinalaan ng mga aktivista ay mga state forces. Usually na history ng mga nawawala, puro state forces yung mga mga salarin na talagang gumagawa. Kumbaga man ay para siguro na inaaresto nila. Siyempre hindi basta mapapaalam pag inaresto. Ngayon ay siyempre dadalhin nila doon sa kanilang mga kampo. Ngayon siyempre mawawala ngayon sila ng ilang araw. So yung papanawagan. Tapos yung iba matagal na hindi nila maaaring nakakulong. Yung iba kasi ganoon ang nangyayari na kinukulong lang tapos siguro tapos yung iba nakakaranas ng torture. Yung iba naman ay talagang totally wala na, maaaring nasalvage na yung iba. At so yan yung history, yun yung karanasan diyan sa mga ganyang mga bagay ng mga aktivista at mga ating napapanood, napabasa, mga napabalita. Ganun yung nangyayari. So yung iba ay inaaresto tapos siyempre kukulong nila, kampo nila o saan. Tapos yun, saka lang sila isusurface yun. Yung iba naman talagang hindi na inililitaw or maybe ang salarin ay state forces or not. Kaya yan ang problema dyan. So sana ay mapalitaw pa yung mga yon kung ikinulong lang para imbestigahan ng gobyerno. Yung kasing pagka kasi siya ang hindi kasi po basta-basta yung tinatawag natin na na yung mayroong yung hindi mo basta ililitaw, mayroong kasing ganun yung may writ of habeas corpus. Kasi mayroong habeas corpus yung kapag ikinulong mo pwedeng hindi mo ilitaw yun mga ganun kasi halimbawa rebellion
So ngayon ay mayroong petition ng Rito Habeas Corpus, ililitaw ng gobyerno yon para malaman yung status noong victim. Kasi mayroong ganun kasing parang hindi ako nagkakamali sa batas. Kaya nag-petition ng Rito Habeas Corpus para ilitaw yung mga halimbawa inaresto tapos ikukulong. Walang kasi yun kapag ka-rebellion yung kaso, walang attachment with kahit sino. So ganun kasi may mga ganung tema. So ngayon kapag kinulong ka, ganun yung maaaring mangyari. Kaya nagpipetition ng ganun para ilitaw yung mga ganung klase na mga kung ito man ay nasa state forces kinulong nila kung saan lugar yon. So yun, at ang masaklap alam mo, hindi kung sila ginawa ng mas masama at kung hindi state forces ang gumawa, halimbawa lalo na yung iba't ibang mga kung saan sila ano yung nature ng activism, halimbawa environmental, nanawagan sila na pagpapatigal, halimbawa pagmimina, kaya mga ganyan, or yan, kagaya niyan, migrant worker. So ano yung attachment, yun yung duduko sa kanila, or mag-activista ka ng migrant workers, di ba? So yun, at iba't ibang mga kung ano, halimbawa political activist ka, tapos meron din doon kasi yung mga ganyan. Tapos pinaghinalaan red red tag or sila ay kinakawing sa red, kaya ginaganon. So ngayon we hope ang ating administrasyon Marcos ay bigyan ng pansin ito at ating mungkahi at boses sa kanyang striktong pairalin ng Republic Act 10353 o anti-force or involuntary disappearances at direktibahan ng ating state forces, PNP o AFP na pinaghihinalaan na siyang dumukot ay kanilang isorpils itong mga nadukot o umaksyon sila to seek them kung nasa hanay nila ang dumukot o ibang armadong grupo and try to rescue for retrieving as possible at naway buhay pa sila. So sana yung ating Pangulong Marcos bigyan pansin itong disappearances at kanyang strict na pairalin yung ganitong klase ng mga abduction na pinaghihinalaan mga red na totally kanyang pairalin at madirektibahan niya yung ating AFP, PNP to face insurgency with IHL, Karil at saka ng or with human rights at saka pagsunod sa batas na hindi lalabagin yung batas o aabuso. So ngayon may mga ganyan na syempre yung may mga nakapang-aabuso o sumusobra dun sa kanilang mandate of authority, yung iba umaabuso, yung iba ini-EGK, yung iba dinudukot, yung iba dinutorture at ibang marahas na mga yung ba red tag ng mga charges. So sana ay hindi ganun yung gawin nilang pag-arap to suppress CPP and PNDF or sino man mag-rebelde sa bansa. Bagkos pairalin yung Karil o pairalin yung human rights and IHL. Pagkatapos ay legal syempre at sila ay supili ng legal at naayon sa karapatan. So ngayon ay iwasan yung pang-abuso. So sana yun ay gawin ng ating Pangulo at particular itong batas para sa mga nawawala, strict to pairalin at syempre yung karapatan ng tao facing insurgency na hindi lalabagin yan at batas. So walang at harapin na maayos kung yung mga nagre-rebelde o sino mang sumusuporta. Ipatupad yung batas na maayos nang walang umaabuso. Hindi yung ngayon dudukutin or what's tapos ay ang problema kung EGK pa yun. So yung mga nawawalan na yan, so sana isurface na kung sila ay kinulong lang ng ating mga state forces, isurface na nila, karapatan naman nilang sila ilitaw kung sila pinaghihinalaan lang ng mga rebelde o whatsoever. So mayroon namang ang tawag dito Rito Habeas Corpus para ilitaw yung mga yan. Kung halimbawa incarcerated, ang ginagawa nila ayaw nilang ilitaw, basta kinulong lang, syempre lalataala yan na nawawala, dinukot. So ngayon ay kung kinulong lang, ilataw na nila. Kasi kung lumalabas pag hindi state forces, within how many days, ano na yan, kidnapping cases na yan. So kaya kapag kung incarcerated lang yan, kung yun kung ang pinag-iiral parang pinagin nila ang rebelde, parang with instance pwedeng ikulong. Kaya lang pagka lumagpas ng ilang panahon,
kung halimbawa ito ay talagang inabdak at wala naman talaga sa mga kampo, ito ay dapat kasi yun nire-record yan nasa kampo at or halimbawa sa pulisya. So usually sa pulis dapat naka-record yan, pag ikukulong mo yan at pwede sila malaman ng kanilang mga anak, diba? O sa mga organisasyon na concern sa ganyan, dapat para kasi kidnapping kapag sumobra sa ilang panahon, halimbawa 7 days yata o ilang days, kapag kanilang inaresto without dapat kasi papaalam sa pamilya yan kapag umaresto ka. Kung rebellion cases, parang merong ganun nga, may habeas corpus, hindi nila nililitaw yung mga kasi rebellion, parang may ganun ba? Sabi mo kung yun na yung hiral pa rin doon sa mga ganun, kaya lumalabas kapag inaresto, hindi nililitaw, ginupot. Kapag sumobra, kidnapping, di ba? Lalo na kung hindi na nililitaw, ang ginawa, sinalvage na. Hindi lang kidnapping yun, murder din yun, di ba? Ganun. So yun, at ang ating boses sa ating state forces mula AFP, PNP at all forces na ipatupad ng lubos ang Republic of 10353 at iwasan ang makaabuso at pang-aabuso sa inyong tungkulin, partikular itong pagdukot sa mga pinaghinalaang rebelde mula sa mga aktivista, mga gawa, farmers, environmentalists, etc. Kung sino-sinong inusening tao at ang masaklap ay torture o salvage o EDK ang mga ito. So yan. So yun ang ating boses sa state forces, PNP, AFP, NBI. Sana ay yung kanilang mandato to face insurgency, iwasan yung red tagging, pang-aabuso, makaabuso o abusuin nila yung kanilang authority in facing insurgency to the extent na malalim na magkamali sila na kanilang EGK, torture, yung magbibigat ng mga bagay yan, bukutin. So yun ang mahirap doon, yung mga ganyang mga bagay na nilukot, lalo na walang record. At least kahit kung hindi mo man yan isorpil, halimbawa nakakulong pero naka-record, matitrace mo, may record sa'yo. O nakakulong yan dito, kaya lang di namin papausap sa'yo yan. Diba parang ganun yung batas, pero may record. Pero pag kung walang record, yun ang mabigat doon, di ba? At least kahit paano malalaman mo. Ang kasi doon, walang sorpresan, pero alam mo na nandoon sa kulungan na yun. Walang ganun. So yun ang problema, hindi alam mo nasaan yung mga biktima. So sana iwasan yung mga ganun. Face insurgency with the law, with enforcement of the law, and with human rights. At iwasan yung mapang-abusong hakbangin. Kaya nyo naman silang masupil at your force without abusing. So kung at hindi nyo daanin ito sa ganong klase ng mga bagay to defeat them, hindi nyo madidipit sila na kung ganyan ang gagawin. Lalo lang marami yung maingganyo na pagrebelde dahil nga doon sa inequality mo, yung mga abuses, di ba? So kasi yung iba kapag ang akala nila kapag may political activist, environmental activist, matatakot nila kapag ginawa nila ng gano'n. So lalo lang silang dumarami dahil nga sa mali na At saka dapat sinusuportahan ng ating government yan, lalo na kung mayroon naman talagang mali na ginawa. Kaya lang syempre, kung alam mo, maraming masama doon sa gobyerno o mga kagaya ng ibang mga sumisira ng kalikasan, so syempre kapag sila ina-activist para matigil, syempre papairalan nila yung talaga pagiging masama nila. So gano'n ang gagawin nila, using the government and non-government maaari para gano'n sila, i-attack sila, patayin sila or whatsoever. So yun ang mahirap doon. Kaya lang yun yung ilan na mga nagiging kadahilanan para gano'n ang gawin nila doon sa mga aktivista na halimbawa may political ka na, ganito ang gawin natin, diba? Tinutulan namin ito. Tapos may corrupt, so yun sila yung magpapaano sa'yo, pangkalahatan, nasa mong pangkalahatan. Pero yung halimbawa yung meron naman sa pamahalaan ay yung authority naman yung nagpapahiral ba yung pagpapahiral mo noong plainly anti-insurgency mo, anti-crimes ay maabuso sapagkat
yun ang mali doon na pang-abuso. Not just hindi sila yung naiipit na tao sa mga activism, kundi nagpapatubad sila ng mali doon sa kanilang authority. So yun, sana iwasan nila yun at maging fair sila. Lalo hindi naman sila yung parang napag-aaktivistahan. O either kahit nga halimbawa pangkalahatan pa, halimbawa, siyempre usually kung mayroong masama dun sa pamahalaan, sa hanay halimbawa ng forces, sa hanay ng mga politiko. So hindi dapat ay lalo na kung hindi sila yung nagiging parang punto na inaaktivista o pangkalahatan, dapat mas lalo nilang pag-agihan ay yung pagpapatupad ng legal at saka ng human rights. Ngayon kahit naman kung sila man ang napag-aaktivistahan ay ipakita nila na hindi sila yung hindi sila talaga ganon para gumawa pa ng mas lalo maraas na diba? Yan. So iwasan na makapagpalagot ng inosente kung kaya may paglilitis at investigasyon upang malaman ang inosente o hindi. Yan, iwasan na mapanagot ng ating pamahalaan yung mga inosente doon sa mga ini-after nilang krimen na hindi naman common crime or rebellion. Yung gawa, niredtag nila, alam mo, mga aktivista. So dapat wag nila pag-anuhan yung mga aktivista na yun. Wag nilang pag-aksayan yung aktivista na pagpukulan nila ng ganyang aresto o whatsoever. Kasi hindi naman yan threat sa kanila. Nasa boses, yan, in a legal way. Karapatan eh. So ngayon, hindi lang dapat yan pagtuunan yung facing halimbawa insurgency kasi nga yung mga armado sa kabundukan, yung kanilang supili ng army. At dahil sila yung nakapisala ng lubos, sila yung nakakamatay dahil sila yung nasa kabundukan. So kaya naman nila masupil yung mga napipin down nila. Tapos yung mga kawawang mga aktivista unarmed ay kanila pang-iimbestigahan, di ba? The boys, ganito. Bakit po natin isaayos ang ating kalikasan na maayos, mga gano'n, di ba? Tapos, yung mga kurap na kumukurap doon sa ating kalikasan, magpakabuti tayo. Yung iba, siyempre, kampi-kampi, yung mga masama doon sa sumisira ng kalikasan using the forces, ayun, dudukutin o i-GK or whatsoever. So, dapat, yun ang ating dapat matutuwid sa pamahalaan, politiko or not. So, perahan natin yung matuwid na bagay para walang kayo na rin mismo yung sumuporta doon sa mga aktivista laban doon sa mga talagang mali doon sa pamahalaan at mga sumisira ng kalikasan. Halimbawa, environment yung problema o yung pinakitang politika. Dapat ganoon at hindi susuportahan nyo pa yung mga malino sa gobyerno. So, kaya nga meron internal affairs or the state force itself, kung mayroong masama sa hanay nila, sino na rin yung susupin doon, diba? Ano kasimple yun? So, with the help of the activists, syempre na isa boses nila, hindi naman lahat nila nasasakop kung sila yung nakakaalam ng gano'n. So, malaking tulong sa kanila, parang nagsumbong na sa kanila, sinaboses na nila yung pagsusumbong, di ba? Sa pamamagitan ng activism, na hindi sinusumbong na nila dun sa pamahalaan, mali ito, corrupt to, di ba? So, this forces or ilang mga politiko na nasa ilang bulan, so na Senado, Kongreso, Administrasyon, kumilos kung mayroong gano'n na napapag-activistahan. And generally, umaksyon kung mayroon dapat na aksyonan. So, sa ibang ating nakalap na balita naman ay ang ating Pangulong Marcos ay nagbigay ng condonation sa mga magsasaka na binigyan ng ARV upang maibsan ang kanilang pasanin sa pagbabayad ng kanilang mga lupang bigay ng pamahalaan. Almost 600,000 farmers na may ARV ang mabibigyan ng condonation sa buong bansa. So, bago lahat, happy birthday nga pala doon sa ating Pangulong Marcos. So, birthday yata niya nito ng araw. So, happy birthday at doon sa kanyang birthday, siya ay nagbigay ng ilang mga pabuya o mga pagtulong sa ating mga kababayan mula doon sa hospitalization yata yun. Pinalibre niya at iba't ibang yung mga ginawa niya kagaya nito, pinagbayo niya yung pagbibigay ng condonation. Ibig sabihin, yung condonation hindi ka na hindi
yung mga nabinbin mo, ba interest, o yung mga babayaran, hindi mo na mawawala na yon, hindi mo na babayaran yon. Maaaring iba na yung ibig sabihin ng condonation, ipinapahingi na sa iyo yung babayaran mo, sa iyo na yon. Wala ka nang aalalahanin pa, hindi ka nang magbabayad pa. So parang siguro pinalibre rin na ng ating Pangulo yung ARB, kasi usually yung ARB ay ano yan, binabayaran yan ng ating mga magsasaka doon sa gobyerno na yung ini-award sa kanila. Inuhulugan nila yun. Ngayon yung mga iba, nasa 600,000 yung mga tao na bigyan ng ARB, hindi na nauhulugan. So pag nabibigay, napupuno yun. So lumalaki. So parang tinanggalan ng gobyerno yon yung lahat ng yun. Maaring totally ganun siguro, tinanggalan yung pagkakautang nila at maaring wala nang bayaran or bago ulit sila magsisimula ng pagbabayad, maaari. So sana totally nga tanggalin na yung condonation nga, totally tanggalin na yung mga utang o yung mga babayaran talaga. Kasi may mga interest siya, maaaring patong-patong na yung interest kaya lumalaki yung binabayaran na monthly. So, gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo ang ating Administrasyon Marcos. At gabayan din siya ng Banal na Santa Maria, at ang bansang ito ay mabigyan niya ng mahusay na pamumuhay mula sa mga magsasaka at lahat ng mga tao, anuman ang katatayuan na sektor siya nabibilang. So, yun. So, sana gabayan ng ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, at ng Banal na Santa Maria ang ating Pangulong Marcos, ang kanyang administrasyon at ang pamahalang ito na makapamahala ng matuwid, patas, mahusay at matugon niya yung karapatan at mapamahala niya na maayos at makamumuhay ng masagana ng Pilipino at patas sa sinodero safe ang bansang ito at maiwasan yung mga kriminalidad. So yun. At muli ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang bansang ito, ang pamahalaan at mga Pilipino. Pamahalaan nga ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao at mamahala ng patas ng justisya. Iwasan yung korupsyon, ang abuso at katiwalian. At yung mga mayan sumunod sa pamahalaan. Iwasan yung paggawa ng krimen at panglalaban sa pamahalaan. Sa gayon, makapumuhay tayo ng maulan at masagana at papayapa. At higit sa lahat, nanampalataya tayo ng lubos sa ating Banal na Panginoon Diyos ng lubos na magaan na ayon sa ating karapatan. Tayo ay nanagana sa ating karapatan at patuloy na pagpalain tayo ng ating Banal na Panginoon Diyos sa ating karapatan at mamuhay tayo ayon din niya. At muli sa gabay ng ating Banal na Santa Maria, muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana ay nakapagsabuhay sa naman tayo sa linggong ito, sa hapong ito, sa karapatan ng tao mula dito sa ating tinuwayan.